Cora, ang munting magnanakaw. Sa nayon ng Brindaban, sobrang mahal ng lahat ang batang si Krishna. Cute na cute siya, sobrang sweet, pero malikot at makulit, lalo na pagdating sa mantikilya. Alam ng lahat ng gopi na hilig ni Krishna ang magnakaw ng mantikilya, kaya tinatago nila ito ng maayos. Pero si Krishna may sariling style. Isang araw, si Krishna at ang mga kaibigan niya ay pumunta sa bahay ng isang gopi. Patago silang pumasok habang tulog ang iba. Nakita nila ang palayok ng mantikilya na nakasabit sa kisame. "Ayan na," sabi ni Krishna. "Kunwari, ako ang unggoy at kayo ang mga puno." Umakyat siya. Tapos, umakyat din siya sa balikat ng kaibigan niya at abot kamay na niya ang palayok. Nilublob niya ang kanyang munting kamay at kumain ng mantikilya. Sobrang sarap. Pero biglang dumating ang gopi. "Krishna!" sigaw niya. "Nahuli rin kita." Agad tumakbo si Krishna, pero nahuli siya. "Hindi po ako ang may gawa. Sila po. Ako po ay naghahanap lang ng guya," sabi ni Krishna. Umiiyak-iyak pa. Sabi ng gopi, "Aba, ganyan ka naman. Araw-araw ka ng ganyan. Ngayon, dadalhin kita kay Yashoda." Dinala siya kay inang Yashoda. Pagdating nila sa bahay, sabi ng gopi, "Tignan mo ang anak mong ito, Yashoda. Ninakaw na naman ang mantikilya namin. Tignan mo, may mantikilya pa sa kanyang bibig." Pero si Krishna, malungkot ang mukha, may luha sa mata. Sabi niya, "Ina, hindi ako magnanakaw. Sinasabi lang nila. Wala po akong ginagawang masama. Hindi po ako tsora." Tumawa ang gopi at sinabing, "Naku Krishna, kahit magnakaw ka, hindi ako galit. Kasi pati puso ko ninakaw mo na rin. Kaya ang tawag ko sa iyo, Chitakora, ang munting magnanakaw ng puso." At mula noon, lahat sa Brindaban ay tinawag siyang Chitakora, ang munting magnanakaw, hindi lang ng mantikilya, kundi ng puso ng bawat isa. Hindi lang siya magnanakaw ng mantikilya, ninakaw niya ang pagmamahal ng kanyang mga deboto, kahit ang kanyang kalokohan ay puno ng lambing at pagmamahal. Ganyan ang ugnayan ni Krishna sa kanyang mga tapat na taga-sunod. Haribo.